Kulang na lang yung extension wire, guys. Yan na yung lagayan natin, guys, ng aircon. Medyo makalumang aircon itong Kuka na to. Kulang na lang yung extension wire, guys, from dito sa saksakan na to papunta dun. So kabit na lang natin mamaya pag tuyo na yung pintura. Yan na yung lagayan natin, guys, ng aircon. At yun na yung ating AC. Napakaliit niya lang. Lumagpas lang siya ng konti sa maliit lang kasi yung AC. Lumagpas lang siya ng konti sa wall. Makapal din kasi itong pader, oh. Siguro mga alright. Mamaya salpak na natin yung aircon para makapagpalamig na. So, yun guys, testing na natin ngayon yung ating aircon. Nakakabit na siya. Testing natin ngayon kung lalamig tong kwarto na to. Extension niya, guys, bumili lang ako ng makapal na wire. Tapos, ginawa ko na lang ng paraan kasi parang ayoko na magbutas ng saksakan dun sa wall. So, bumili na lang ako ng parang maliit na parang socket. Tapos, diniskartehan ko na lang para makabit yung tatlong paa ng aircon. What? So, hopefully kaya niya palamigin yung buong kwarto. Maliit lang naman to, parang 12 square meter lang naman tong kwarto namin. So, hopefully effective yung Kuka na aircon na nabili natin from Lazada. So, excited na ako, guys, kasi masyadong mainit dito sa loob ng kwarto. So, check natin kung gagana o hindi. Let's go! Ayan, guys, so naka-fan lang siya ngayon. Hindi siya automatic yung dito sa yung auto swing. Wala siyang auto swing, guys. So medyo makalumang aircon itong Kuka na to. Tapos pinan ko muna siya. Tapos one yung cool niya. Tapos lalagyan natin to ng parang frame na yung nabibili na parang gaganon lang siya, ididikit. So yan. Malamig naman yung hangin niya, oh. Sana kaya niyang palamigin yung buong room. Try nating ilagay sa ito.
ito yung thermostat niya. Tapos ito yung selector niya kung mas malamig or mas malakas. Alam ko pag low cool natin siya, medyo malakas yung ikot nung Freon. Then ito again thermostat to, ito yung determine kung gaano kalamig yung kwarto. So magta-turn off yung ating motor once na na-reach niya na yung temperature. Yun guys. So nakakabit na yung ating aircon guys at malamig na yung room natin. So abangan na lang natin guys kung lalaki yung bill namin sa kuryente, kung gaano kalaki yung tataas ng bill namin sa kuryente from before and ngayon na may AC na kami na 0.6 horsepower. So maliit lang to guys, pero hindi natin alam kung gaano ka gamit yung aircon namin. So check natin sa susunod na bill kung gaano kalaki yung i-increase ng kuryente. So ayan guys, thank you so much for watching this video, and huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung aming channel, Jovich Juju TV, and click nyo na rin po yung notification bell para ma-notify kayo pag may bago kaming upload. Thank you so much for watching again, and God bless. Bye-bye! So yun guys, ito na yung ating bill. After 3 months ng paggamit, or yan, magpo 4 months na nagamit ng ating aircon, ito yung naging bill namin. So yan, so sa nakikita nyo guys, before yung bill namin nagre-range lang siya ng 1,000 plus 1. Actually pataas siya ng pataas. So 1, 1, 1, 2, 1, 3 in the month of March to April. Tapos April to May 1,3 pa rin. So dito parang medyo consistent yung bill namin. Sentimo lang yung nagbago. But by the month of May to June, June 29, dito na yung nagbago, naging 1,944. So tumaas siya ng almost magkano ba? 600. Yan, yung tinaas niya nung June. So ito yung time na nag-install kami ng aircon. Actually in the middle of June siya namin in-install. Then month of July naging 2 plus or 2,000. So as you can see there. Tapos the next month 22. So tumaas ng 200. Tapos itong pinaka latest 3,000 siya guys. So tumaas siya, bale compare dun sa previous usage namin, more than times 2 siya. Kasi 1,3 dati, din ngayon 3 plus. So parang dumoble yung bill namin before. Pero ito yung usage kasi namin guys. The day na na-install namin siya, ang usage niya is parang pinakamahaba na yung 6 hours or 8 hours na tuloy-tuloy during the day. Tapos unti-unti naming parang na-enjoy yung tulog, so medyo humahaba na siya. Itong 3,000 na to guys ay ang gamit namin dito is almost 24 hours na siya kasi papasok ako tatrabaho kami, naka-on yung AC during the day, tapos paggabi habang tulog naman ang bata, naka-on din yung AC kasi ito kasi yung parang problema kasi si Nathan sobrang pawisin niya guys kung walang nakatutok na electric fan at saka or hindi namin ino-on yung AC, as in baha yung foam at hindi siya nakakatulog, lagi siyang nagigising, umiiyak. So kaya ganun ang nangyari. So 24/7 siyang naka-on. Pinapatay lang namin ng mga 1 oras, 2 oras, tapos on na ulit kasi trabaho or either tutulog. So ganyan yung naging usage namin dito. Pero kung titipirin mo talaga siya, kung gagamitin mo lang siya doon sa oras na matutulog kayo,
I think itong 2,000 na bill, ito yung pinaka makatotohanan pag gagamitin mo siya sa yung saktong gamit lang talaga na during matutulog lang. Kasi before, yun lang naman talaga din yung purpose namin na makakatulog kami ng tuloy-tuloy dahil medyo uminit ng mga nakarang buwan. Tas nawala rin yung electric fan namin, nasira. So, while nagtatrabaho, naka-AC na rin. So, yun nga, pwede naman nating baguhin din yun. So, we suggest na gamitin lang talaga yung aircon pag natutulog kasi since na importante talaga sa atin yung tulog, 'di ba?